Ika nga nila, perpektong bansa kung ituring ang bansang Amerika. Walang sino man ang may kapangyarihang pabagsakin o kaya'y ipahiya ito sapagkat masisiraan ka talaga ng bait sa maaaring mangyari sa iyo. Pero teka lang, ano itong makasaysayang sagupaan ng dalawang bansa na natalo ng bansang Vietnam, ang Amerika? Kapanapanabik na naman ang aming itatampok sa inyo ngayon. It's time, solid archers! Welcome to Archlight kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ngayon, aasintahin natin kung paano natalo ang bansang Amerika sa Vietnam War. Pero bago natin simulan ang video, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na ang subscribe button at ang bell notification upang maging updated ka sa mas marami pa natin mga videos na tulad nito. At kung sa Facebook ka naman nanonood, huwag kalimutang i-like ang ating Facebook page na Archlight at Archlight Best Videos. Now back to our topic. 1950 nang masangkot sa Civil War ang bansang Vietnam laban sa Southern Government at sa US Forces upang tigilan ang paglaganap ng communism. Subalit taong 1970s, sumuko ang bansang Amerika laban sa Vietnam. Bakit kaya? Simulan natin ang Vietnam War history. Noong 19th century, gustong-gusto nang lumaya ng Indochina mula sa nakakasakal na kamay ng French colonialists. Ang Indochina ay binubuo ng 4 na bansa. Ito ang Cambodia, Laos, North Vietnam at South Vietnam. Mas lalong gumimbal ang mga pangyayari ng sinalakay ng Vietnam ang Japan taong 1940. Makalipas sa isang taon ay itinatag sa Southern China ang grupong Viet Minh o Vietnam Revolutionary League sa pamumuno ni Ho Chi Minh at Vo Nguyen Giap. Tanging hangad ng grupong ito ay makamit ang kalayaang inaasam ng kanilang bansa. Makalipas ang isang dekada matapos ang World War II, nawalan ng kapangyarihang kontrolin ng French colonialists ang grupong Viet Minh. Taong 1954 nga na na-wipe out ang French force sa Vietnam matapos ang labanan sa Dien Bien Phu. 1949 nang maangkin ng communist leader na si Mao Zedong ang bansang China. Dahilan upang uminit ang ulo ng bansang Amerika dahil pawang walang silbi ang bayad na kanilang ibinigay sa bansang France mula 1950s pa matapos maangkin ang bansang China. Pinaniniwalaan ng mga Western policymakers ang domino theory. Ibig sabihin kung ang isang bansa ay mag-a-adapt ng communism, then ang katabing bansa nito ay magiging communist din. Matapos ang Geneva Agreements taong 1954, nagsagawa ng eleksyon sa kung sino ang mamumuno sa kabuoang lugar ng Vietnam na tinatawag na reunification. Nakumbinsi ngayon itong si US President Eisenhower na ihalal itong si Ho Chi Minh na sa hindi inaasahang pangyayari ay mabubuhay muli ang communist government sa Southeast Asia na naging kalaban ng bansang Amerika. Sinuportahan rin naman ng USA si Ngo Dinh Diem na maging presidente ng South Vietnam mula 1955. At ito pa lang si Diem, ayaw ng eleksyon for reunification kaya pinatay siya ng mga hindi kilalang tao taong 1963. Mula noon, naging problema na ng Amerika ang mga communist leaders. 1965, mahigit 170,000 na ang mga Vietcong na nangangahulugan. Ang mga Vietcong ay mga anti-US soldiers o US Army. Ibig sabihin rin ito, mahihirapan ang mga Vietnam soldiers sa pagsugpo sa mga Vietcong sa sobrang dami nila. Dahilan ito upang magpadala ng mga sundalo ang Amerika sa South Vietnam ng mahigit 2 milyon. Bago pa man ang Vietnam War, naghanda na itong si Ho Chi Minh ng isang lugar kung saan ligtas ang kanyang mga nasasakupan at binuo niya ang Cu Chi District, isang Vietcong stronghold sa panahon ng Vietnam War. Ito ang magiging nerve center ng underground war. Pinahukay ni Ho Chi Minh ang mga North Vietnamese upang gumawa ng tunnels sa ilalim ng Cu Chi sa mahigit 20 years. More than 120 miles at 30 feet ang lalim nito. Ginagamit itong tunnel ng Vietcong upang umiwas sa mga aerial attacks. Nang sa ganon, kung mayroong bomb attacks na mangyayari, madali lang silang makakatagpo gamit ang tunnel na ito. Dito rin sila nag-uusap upang pumagilap ng impormasyon at kumuha ng mga supplies. Ang nakakamangha pa sa mga tunnel na ito ay isang house underground villages. May spacing ito na north to south 3. Dito na halos naninirahan ang mga Vietcong upang umiwas sa mga US forces. Sa kabilang banda, hindi rin maiiwasang malagay sila sa alanganin. Ang iilan ay nakakaranas ng pagbaha tuwing uulan ng malakas, nagkakasakit, for ventilation, maaring makagat ng mga nakakalasong insekto o di kaya mga ahas. Hanggang dumating sa punto na sumalakay na ang mga US forces. Maraming strategies ang ginawa ng mga US military upang matalo ang bansang Vietnam. Subalit ang lahat ng ito ay hindi umabra sa mga Vietcong. Ang kanilang first attempt ang Strategic Hamlet Program upang matigil ang Vietcong
na nagre-recruit ng Southern villagers upang manirahan sa kagubatan. Inilipat ng mga US soldiers ang mga Vietnamese sa loyal areas kung saan hindi na ito pwedeng magalaw ng mga grupong Vietcong. Subalit may pangamba ang Amerika sa kadahilan ng maaaring kasama na nila sa loyal areas ang mga Vietcong at nagpapanggap lang ito bilang mga sibilyan. Ang Operation Rolling Thunder, mas lalong naging marahas ang US nang binombahan ng US Air Force ang Northern Vietnam mula 1965 hanggang 1972 upang sugpuin ang mga nakatago na grupo ng mga Vietcong. Ngunit nang dahil sa pambubomba ng mga US, mas marami ang nag-volunteer na maging kasapi ng Vietcong. Ang Operation Trail Dust and Ranch Hand sa pagitan ng 1961 at 1971, lalong nag-level up itong US sa pagsugpo sa Vietnam gamit ang chemicals na puntong sirain ang supply ng mga Vietcong gaya ng pagkain at sirain ang mga punong naging panangga nila laban sa mga US aerial bombing. Punteriya rin ng chemical na ito ang sirain ang jungle town ng Vietcong na tinatawag nilang Ho Chi Minh Trail. Dahil sa chemical na ginawa ng US, maraming newborn babies ang may depekto. Marami ring urban population ang nasira dahil dito. Bukod riyan, matapos malaman ng Vietnam ang side effects ng chemical na ito, agad silang gumawa ng panangga sa tulong ng siyensya at ng environmental groups. Ang napalm, hindi nagtatapos sa isang tapunan ng chemical weapon. Ang US, may pangalawang banat pa ito, ang napalm combination. Ang napalm, kombinasyon ito ng gelling agent at petroleum. Ang side effect nito ay skin burns, kung saan hindi ito madaling maalis sa katawan ng tao. Maaari rin itong magdagdag ng heat sa kapaligiran, dahilan upang hindi makahinga ng maayos ang isang tao. Ang Search and Destroy Mission, pinasok ng US troops ang mga bahayan ng mga Vietcong gamit ang US helicopter. Maraming sibilyan ang nadamay sa trahedya. March 16, 1968, daan-daang Vietnamese civilians ang namatay sa tinaguriang The My Lai Massacre. Ayon sa report, ang mga US soldiers na sangkot dito ay nakakadama ng stress o di kaya dahil sa narcotics. Maraming US troops ang well-trained sa World War II kumpara sa Vietnamese soldiers na kakaunti lamang. Base sa report, kadalasan 19 years old Vietnamese soldier ang sumalang sa gyera na wala pa masyadong karanasan ang madaling binawian ng buhay. Dagdag pa rito, 43% sa kanila ang maaga ring binawian ng buhay. Superior nga talaga itong US forces pagdating sa labanan sapagkat di basta-basta ang mga gamit nila. Subalit, iyang lahat ay baliwala sa malaggirilang tactics ng Vietcong sa pamamahala ni Ho Chi Minh. Dedicated at loyal, diyan ang pinanghahawakan ng North Vietnamese soldiers upang matamo ang kalayaan. Over kung maka-duty sa kampo itong mga Vietcong, dahilan upang malaman nila ang mga tactics ng bansang Amerika. Sa tulong din ng China at Soviet Union na nag-ambag ng $2 billion upang kalabanin ng Amerika, kasama sa tulong na natanggap nila ang 8,000 anti-aircraft guns at 200 anti-aircraft missile sites. October 1969, nagkaroon ng malawakang protesta sa Amerika sa Washington DC kung saan 250,000 protesters ang kontra sa gyera. Sa patuloy na Vietnam War, hindi maiwan ng US government na makatanggap ng pangungutya sa patuloy na pagyatak sa bansang Vietnam. May 1970s, maraming American students ang nais makisimpatya sa Vietnamese people at gustong baguhin ang older generation ng US government. Marami rin ang sumuporta sa civil rights movement para sa Vietnam. Ang mga mag-aaral na ito ay nagmula sa Kent State University sa Ohio. Sa panahon ng panunungkulan ni President Johnson, umabot ng mahigit $20 million per year ang ginastos ng pamahalaan para sa training, supply, transportation ng mga sundalo, pati na ang mga weapons nito na siyang naging dahilan ng draining US economy. Lahat ng pangako ni Johnson para sa bansa, gaya ng employment levels, medical at educational services ay naging abo matapos nalugmok ang US kontra sa Vietnam. Nagkaroon rin ng corruption sa World War II kung saan ipinamigay ni Diem ang mga lupain na pagmamay-ari ng gobyerno sa kanyang mga kaibigan at supporters. Dahil dito, inusig ang gobyerno ni Diem ng mga Catholic landowners. Binawala na siyang sumali sa Buddhist holidays o kahit sa Buddha's birthday. 1960s nang maipatayo ang National Liberation Front na kinabibilangan ng South Vietnamese people upang salungatin ang gobyernong Diem. Samantala, ang lahat ng supporters ng Vietcong ay hinuhuli na at inilalagay sa prison camps. Ngunit hindi maililihim na natalo ng Vietnam ang makapangyarihang Amerika sa isang gyera.
At dahil nakaabot ka sa puntong ito ng video, may bullseye trivia kami para sa iyo. Alam mo ba na ang lahat ng veterans sa World War II at Vietnam War ay sinugal ang kanilang sariling buhay para sa kanilang bansa, subalit ang paraan ng pagtrato ng US government sa kanila ay magkaiba at napakaraming dahilan kung bakit hindi sila magkasundo sa simula pa lamang. December 7, 1941, sorpresang sinalakay ng bansang Japan ang US Pearl Harbor dahilan upang maglunsad ng digmaan laban sa dalawang bansa. Sa pahayag ni US President Johnson, the sudden criminal attacks perpetrated by the Japanese in the Pacific have treacherously violated the long-standing peace between us. Lalong sumibol ang labanan ng dalawang bansa matapos makisawsaw ang kaalyado ng Japan, ang Nazi Germany, dahilan sa paglaganap ng patakarang fascism at mas lalo pang tumindi ang labanan ng World War II. Kahit na ang mga taong may karamdaman o matatanda na ay sumali sa labanan upang patunayang sila ang dapat manalo sa laban. Wais kong maglaro itong Amerika, lalo na kung may alitan sa iisang bansa. Dahil nung nalaman nila na komunismo ang ipinaglalaban ng Hilagang Vietnam at hindi pabor dito ang Timog Vietnam, pinaburahan ng mga lider ng Amerika ang Timog Vietnam nang sa ganon hindi ito masakop ng taga-Hilaga. Sa pamumuno ni US President Lyndon Johnson laban sa Hilagang Vietnam, nagpadala siya ng mahigit 2 milyong troops sa bansa. Upang mapalakas lalo ang sandatahan ng Amerika, nag-recruit sila ng mga Vietnamese para gawing mga sundalo, pero may ilang umayaw rito. Kasama na riyan si Muhammad Ali. Sigaw pa ng mga Vietnamese, "Hell on! We won't go." Sa patuloy na World War II, hindi maiiwasang maubusan ng supply ang mga sundalo ng Amerika. Kaya bilang solusyon, pinag-donate nila ang mga sibilyan gaya ng scrap metal, rubber para sa armas, pagkain, gasolina, pati na rin gulay at prutas na kanilang nakukuha sa ginawang farm ng mga sibilyan na tinawag nilang Victory Gardens. Habang nagpapatuloy ang Vietnam War, maraming mga sibilyan ang kalunos-lunos ang sinapit at ang mga footages nito pati mga litrato ay direktang makikita ng mga Amerikano. Ilan sa mga naranasan ng mga Vietnamese ay atrocities against women and children, drug use at chemical warfare. Ang mga ito ay pwede mo makita sa mga museum sa Vietnam. Nakapunta nga ako doon at ewan ko lang kung hindi kayo maiyak kung makita nyo ang mga litrato at video na ito. Matapos sumurrender ang mga Japanese taong 1945 sa US at pagtatapos ng World War II, matagumpay na umuwi ang mga sundalong Amerikano upang magsagawa ng tape parades at reunion sa kanilang mga minamahal. Matapos din ang 10 taon na pagkikipaglaban sa Vietnam, matinding pinsala ang naranasan ng Amerika ukol dito. Taong 1973, sumuko ang Amerika at ang Timog Vietnam ay nakuha ng komunistang grupo na Hilagang Vietnam makalipas ng 2 taon. Ito ang kauna-unahang naitala na natalo ang bansang Amerika sa labanan at hindi ito lubusang matanggap ng mga sundalong Amerikano. Nagresulta ito na hindi pantay-pantay na pagbibigay ng benepisyo. Makaraan ang World War II at nakauwi na ang bawat sundalo sa kani-kanilang bansa. Binigyan ng libreng edukasyon at monthly living ng Veterans Administration ang mga sundalong Amerika sa ilalim ng GI Bill. Nakabaliktaran sa mga sundalong Vietnamese dahil imbes na kaginhawaan ang kanilang matanggap, problema sa edukasyon at pamumuhay ang kanilang kinakaharap. Kasama na riyan ang bureaucracy at red tape. Samantala, 1980s nang matauhan ang America Veterans Administration at maayos na nitong tinulungan ang bansang Vietnam. 1982 nang inihandog ng Vietnam ang Veterans Memorial sa Washington, D.C. While many films about World War II served as propaganda to reinforce its necessity, movies about Vietnam were more ambivalent and reflective, and often from the perspective of surviving veterans. Maraming movie films tungkol sa World War II ang nagsilbing propaganda ukol sa mga superherong Vietnam War at ng mga veteranong nakaligtas. Kasama sa box office success films ay ang Platoon at ang Born on the 4th of July na nagsilbing paalala sa bansang Amerika na bigyang halaga ang mga taong nanungkulan sa bansang Vietnam. So ayan, solid archers, asintadong kalaman na naman ang ating natumbok. Kung meron ka mang suwestyon o reaksyon ukol dito, i-comment mo lamang sa ibaba ang iyong saloobin. Maraming salamat sa pagtutok mo dito sa Archlight kung saan asintado ang bawat kalaman. Kita-kits po muli sa ating mga susunod na videos. Solid archers, it's time!